Dati akong aktivista na naging NPA. So, paano ba ako naging aktivista? Dati lang din akong estudyante na first year college sa Rizal Technological University. Diyan sa RTO, Boni Mandaluyong. Siyempre ako noon, mas pinili ko lang na barkada, eskwela dahil nga hiwalay yung pamilya ko, no? Nanay tatay ko. Mas doon yung yung tuon ng isip ko noon, barkada lang. Yun siyempre, di namin sa inaasahan, sa loob ng barkada, may nagpakilala na isang schoolmate namin daw, ganyan. Di isa yun sa paraan ng pag-recruitment nila, no? Binabarkada nila. Di sa experience ko, ganun nga, barkada, ganyan. Tapos sa loob ng 3 buwan, kinilala kami, yung background namin, ganyan. Di doon niya kami sinimulan na ano bang pagtingin namin doon sa pagtaas ng matrikula, and tuition fee hikes. Tapos ang daming kabataan na hindi nakakapag-aral. Dahil nga barkada na namin siya, yung hobbies namin na Counter-Strike, go din siya doon. Hindi naman kami makahindi, no? Yun yung yung paraan niya ng pag-mindset sa amin para ibukas yung layunin niya. Sabi ko nga, barkada nga siya. Sa loob ng 3 buwan, doon kami nakapag-isip na, o nga naman, bakit ka tumataas yung matrikula? Sa daming kabataan din nakapag-aral. Totoo naman sinasabi niya eh. Sinasabi ni Ron eh. Panahon din yun na magkakaroon ng eleksyon. Nangangampanya sila ng kabataan party list. Ganyan. Tapos sinabi namin, ano bang magandang gawin na para bumaba yung tuition fee. Tapos makapag-aral yung hindi nakakapag-aral. Sabi niya, meron akong alam na isang organization. Mas rights to ng mga kabataan lalo sa mga estudyante. Ganyan, kabataan party list. Siyempre, napaisip kami doon, no? Ano nga ba yung kabataan party list niyan? Doon siya nag-start na mag-orient, ano ba yung kabataan party list. Lumalaban to sa gobyerno, at tinututulan nito yung lahat ng karapatan na kakulangan ng gobyerno, ganyan. Siyempre, sa amin, napaisip kami na, oo nga naman, yung kabataan party list, meron palang ganun. Anong kailangan natin gawin? Yan, ano pa lang yun, kumbaga, start pa lang yun ng pagre-recruit. Siyempre sa amin, nagproseso pa kami ng 2 buwan bago kami napa-oo dun sa rally. Naikahayat sa rally na yan. Dahil nga, mas barkada kami, tapos eskwelahan lang, parang wala namang kaming idea sa mga rally. Kung ba wala kaming pakialam dyan. Dahil nga nakikita namin na mas marami daw estudyante na lumalahok doon. Sige, check natin yan. Kung totoo nga yung mga sinasabi niya, marami tayong may kilalang mga ibang school, ganyan. Nag-try kaming sumama noon sa Recto, tapos kampanya siya ng kabataan para ang daming sektor noon. Merong KMU, ganyan, peasant movement, nagsama-sama sila doon, tapos mas marami yung kabataan. At school anak bayan, ganyan. Siyempre nagulat kami na, uy, may FEU dito, may UE, may PUP. Tapos siyempre dahil nga bagong-bago yung RTU noon, kasi kami yung unang na-recruit dyan. Sabi ko, wow, sige, go tayo dito sa kabataan party list. Okay, itong organization na to, hindi tayo mapapahamak. Ganyan. Masaya to, adventure to. Pagbalik namin ng school, nag-process siya ulit ng mga 1 buwan pa ulit para naman dun sa mga pag-aaral, para buuin kami ng isang organisasyon, isang chapter dyan sa Kabataan Party List dyan sa Rizal Technological University. Ganyan. Ang unang tinuro niya sa amin noon, MKLRP, o Maikling Kurso ng Lipunan Revolusyon ng Pilipino. Ganyan. Tapos noon, binuo na namin yung Kabataan Party List, andun ng anak bayan. Kasi nga kailangan siya ng legal organization dahil party list nga siya. Nung nabuo kami, di rin nagtagal yung organization na yon kasi nga mas ang focus talaga ng tropa namin noon sa side namin, barkada nga eh, ganyan. Tapos list talaga yung rally. Dahil nga dahil mas nakita ko yung rights ko na o yung interest ko na bakit doon ako lulugar sa natin, hobbies natin. Parang mas okay yata tong pumaloob tayo sa kabataan party list. Ganyan.
Di mas dun ako pumalagay. Ipinasis ako dun sa loob ng Kadamay sa loob ng 8 months hanggang sa ipinaloob na ako sa Kabataang Makabayan, yung underground organization ng Anak Bayan sa loob. Doon may mga pag-aaral sila doon. Andun na yung ARAC, yung Araling Aktivista, andun na yung ISKUM. Ang naging classmate ko doon, mga out of school youth. Tapos less na sa akin yung pag-aaral, mas pinili ko na yung pagiging aktivista. Di first year college ako noon, di na ako nag-aral, di na rin ako masyadong umuwi sa pamilya noon. Tapos iba na yung lifestyle ko. Dating skateboard, dating tambay, tapos dating student, talagang estudyante. Ngayon, paano yun, hindi na. Nag-process naman ako noon na paano naman ako naging pumulagay doon sa Kabataang Makabayan. Di syempre, isa siyang mahabang proseso kasi nga underground. Sinasabi sa amin doon na yung pagre-revolusyon, hindi yan basta paghawak ng armas, kundi maraming paraan ng pagre-revolusyon. Mag-vandalism, mag-graffiti. Yun pala, yung mga paraan na yun, yun yung pagmamindset para makondisyon yung isip namin na hindi maging sapat yun na ganun lang yung gagawin namin, kundi humawak ng armas. Isa siyang mind setting, mind conditioning. Ganyan. Di mahabang proseso yun kasi nga parang ipinapasok sa isip namin na ito yung kailangan gawin, Magkabataang Makabayan, sumuporta sa armadong paikibaka. Di paano naman ako naging NPA. Syempre andyan yung rally, nakatakip yung mukha namin ng kulay pula, tapos dyan sa may recto, sumisigaw kami ng mabuhay ang bagong hukbong bayan, Viva CPP NPA, ganyan. Di part siya ng adventure, part din siya ng curiosity. Kasi nga lowlander ako, hindi naman ako highlander eh. Naproseso ulit ako, pinag-aral ako ng batayang kursong ng partido, BKP. Di isa ako dun sa napabilang na makapag-aral ng BKP. Yan. Under ng Kadamay, Anak Bayan, dyan sa community base. Di yun, kumbaga tagong yun, ibang lugar yun ginaganap. Binabiyahe kami, Turo Paranaque, ganyan. Hindi magkaroon ng ma-burn out yung lugar. Kumbaga kinakwarantin kami doon. Sa mga kasamaan ko doon, mga out of school youth din. Mas maraming bilang ng mga kabataan doon. Dahil napipilitan silang magsaka. Hindi na makapag-aral dahil nga kapos doon sa pambayad sa tuition fee. Ganyan. Yun yung mga kailangan ipaunawa na magrevolusyon na lang. Di syempre, nag-decide ako noon, kami ng mga classmates ko noon dati sa community na ano bang kailangan natin gawin? Totoo ba talagang may NPA? Nag-i-exist ba talaga yun? Yung ba yung kailangan gawin natin? Di syempre, udyukan, impluwensya, tapos sasabayan pa sa amin na nagre-recruit ng niron na voluntary yun. Kung okay sa inyo, di okay. Kung ayaw nyo, okay lang din naman. Basta mahalaga doon na makita nyo na may totoong NPA, yun din talagang yun yung solusyon. Di sinabi sa amin na yung anniversary ng CPP ginaganap yan sa mga probinsya. Maraming mga kabataan, maraming mga iba't ibang sektor na pumupunta ron para ganapin yung anibersaryo. Masaya doon kasi andun yung mga NPA, sumusuporta yung mga sibilan sa kanila. Kaya kayong protektahan yan, kaya kayong ipaglaban yan. Magaling sila sa mga labanan. Siyempre natutuwa ako doon, talaga. Meron talagang lumalaban sa gobyerno, talagang ganon. O sige, go tayo doon. Kasi ang kabataan curiosity. To see is to believe. Ganyan. Doon naman ako napahamak. Di ko alam na yung pala yung magiging ng buhay ko. Sa pagkakamali ka ng desisyon. Di akala ko nung umpisa masaya. Dahil, ayun nga, sa loob ng 3 taon pagiging aktivista, naging 5 taon na pagiging NPA. Una, yung sabi nga ng voluntaryo, ang sabi namin doon, 3 months lang kami, exposure. Yung pala, sa loob ng NPA, meron silang tinatawag na kung sino yung mag-e-stay at kung sino yung dagdag na pagpapropaganda para sa mga NPA. Di napabilang ako dun sa mag-i-stay. Di sa loob ng NPA, may 2 bagay na umiiral. Takot at obligado. Takot, pananakot, ganyan. Kasi nga, isang part yung pagmamanipulate sa isip paano ka mag-i-stay doon. Yung mga laptops, yung mga gadgets, ganyan, yung mga nakukuha ng mga sundalo, yun yung mga ginagamit na pampapanatili dun sa loob. Download sila ng mga movies,
para sa panahon na natatakot ka, balisa ka, nood tayong movies, wala namang banta ng operation eh. Para lang yun yung, para mamatch sa isip mo na, oh sige, nood tayo, para guminawa yung pakiramdam mo, ganyan. Isang paraan yun. Tapos syempre sasabayan din yan ng pananakot na pagka gustong gusto mo nang umalis, gustong gusto mo nang tumakas, sasabihin nila sa'yo, pag ginawa mo yan, tutorturing ka ng sundalo, papatayin ka ng mga PNP, walang mangyayari sa buhay mo. Kaya mag-stay ka na lang dito. Naniwala ako doon kasi nung panahon ng 2014, may namatay na isang NPA na naging best friend ko, si Joel Bongtiwon. Na tinamaan siya sa leeg, lumabas yung bal dun sa backbone niya. Tapos isinuksok siya dun sa mga halaman para hindi makita ng mga sundalo. Sakit nun para sa akin kasi kaibigan ko yun eh. Tapos ang malaking tama sa akin yun, sarili ko. Paano kung sa akin mangyari yun? Ganun din ba yung gagawin nila? Iiwan nila ako dun sa gitna ng gubat. Halos 50% na isisip ko yung tumatakbo ng mga panahon na yun. Paano kung sa akin mangyari yun? Gusto ko nang umuwi eh. Nagkaroon ako ng takot. Pero naproseso sa akin yun na manatili pa rin dun dahil nga monopolado nila yung isip ng bawat isa eh. Dahil nga sa mga palabas, yung obligado at takot, yung dalawang umiiral sa loob ng NPA. Doon ko na itsurahan na lahat ng gamit namin nakuha ng mga sundalo, tapos nagtakbuhan kaming lahat. Tapos sabi nila wag na daw natin kunin yung bangkay ni Joel dahil di natin kakayanin. Tapos nagpurasan silang lahat, pati yung squad leader. Doon ko na itsurahan na parang may mali yata doon sa paliwanag ng mga aktivista na sa baba na nag-recruit sa akin na magagaling yung mga NPA sa labanan. Kaya doon nagkaroon sa isip ko na bakit nung actual hindi natin nagawa yun. Di ang nagbalik dun sa pamilya yung mga army na, yung mga PNP na. Tapos napaisip din ako noon na paano kung sa akin nangyari yun. Unang-una, di naman nila ako kilala dito. Hindi nila alam yung tunay kong pangalan at address ng bahay namin. Security nga eh. Tapos dun ko naintindihan na meron talagang dalawang bagay na umiiral. Takot, pananakot at obligado. Kasi yung panahon na balisa ako, tinago ako sa gubat, sa tindi ng operasyon noon. Nanood lang kami ng movie sa laptop. Kung ano man yung sasabihin nila sa'yo, yung atas sa'yo, yun yung gagawin mo. Ang naging trabaho ko ron, P4, kasi nga ang course ko is management. Ang naging trabaho ko doon, supply ng pagkain. Kumbaga sa side ng army, may sergeant yung naging trabaho ko. Yun yung panahon na hangalap ako ng pagkain, ganyan, obligado ko yun kasi kailangan kumain ng platoon. Kailangan ko rin kumain. Pag mga ambush, kahit sabihin mo ayaw mo, hindi ka pa handa, hindi pa buo yung sarili mo, kailangan mo sumabak. Kasi nga walang maiiwan sa hideout. Iiwan yung hideout na yun. Gagawa ng panibago. Based dun sa plano, pang-ambush. Na kahit ayaw mo, gagawin mo yun kasi nga yun yung atas. Karoon ng labanan ulit, pinugaw, tinamaan ako sa tuhod, shrapnel ng M203. Tapos yung isang kasamahan ko na squad leader, unfair kasi siya yung pinalabas eh. Sabi nga, lahat ng wounded, lahat ng anuman, hanggat maaari papalabasin, papacheck up, ipapagamot. Nung nangyari yun, unfair yun kasi si Alex lang yung inilabas para gamutin. Din ang tama niya, yung hita, tas ako, yung tuhod. Siya yung inilabas kasi siya yung squad leader eh. Mas mahalaga daw siya, parang ganun. Tas ako, inimbak ako sa gubat. Ang tinik ko lang na gamot, may Panamic, Biogesic, amoxicillin. Hanggang sa gumaling, hindi naman in-x-ray ito. Tapos ang sabi nila, wala nang operasyon, okay na yung paligid, pwede na tayong lumabas dito dahil magaling ka na nun. Tapos sa alas 3 buwan ako nakastay dun. Ang ginagawa lang sa akin, puro nood lang ng movies, tapos kinakausap ako gabi-gabi. Although nagmamaktol na ako, gusto ko nang umuwi, ganyan, hindi pa daw pwede kasi nga di ka daw makakalakad. Kailangan mo na magpagaling. Siyempre na proseso yun. Nung gumaling na ako, in-stay pa rin nila ako sa loob kasi nga yung doctrine nila na huwag kang tatakas dito. Kaya yung mga panahon na yun na nagkaroon ulit ng labanan, tinamaan naman ako sa ulo. Sabi ko, ito na yung last. Ito na yung last na mangyayari sa akin. Susunod ito, mamamatay na ako. Punta ako ng CR nun eh. Tapos biglang mayroong pumutok. Tapos nagkatakbuhan na lahat. So doon kami sa loob ng isang bahay sa Sitio Pinugaw. Tapos nagtakbuhan lahat. Nagtalunan dun sa bangin. Tapos ako noon, napatakbo rin ako. Tapos kasi nga tumama dun sa kay Mito yung M203. Tapos yung sharapnel niya sa ulo ko. Kaya sabi ko noon, ito na yung last. Ayoko na. Doon ako napaisip na wala nang mangyayari sa buhay ko dito. Hindi ito yung gusto kong buhay, yung sinasabi nilang ang kabataan yung pag-asa ng bayan, hindi yun yung totoo. Doon ko naitsurahan na
para lang kaming ginamit para sa sariling interes. Hindi naman kayang gawin talaga ng NPA yun. Doon ko rin naitsura na puro lahat yung boses lang kasi sa totoo lang, isang paraan pala yun para yung mindset sa mga tao na mga pagbuo ng organisasyon at tumulong doon sa mga NPA para mag-stay din. Sinasamantala nila yung tradisyon na yung kitchen is always para sa mga visitors. Tradisyon doon, pero sinasamantala nila yun. Kahit na gutom na kami, papasok kami doon sa loob ng bahay, kakausapin si auntie, si uncle, kahit na wala silang masyadong bigas, uubusin namin lahat yun. Sasabihin nilang namin na kumbaga parang ang bayad na lang is acupuncture, tapos propaganda na wala nang support yung government. Siyempre, doon ko naisip na kung tayo yung pag-asa ng bayan, dapat tayo yung tumutulong. Hindi dumadagdag tayo dun sa problema na pang-araw-araw ng sibilyan. Doon ko naisip yun, na sila wala silang sapat na trabaho. Tayo, ganito tayo, para tayong kriminal. Kriminal talaga yun. Doon ko na naisip yun. Kaya nung last na 2018, doon na ako nag-decide na patay bahala na. Di kaputukan noon, alas 6 yata ng umaga o alas 7 ng umaga. Malayo na ako sa kampo, 50 meters na ako. Doon ko napaisip na, babalik ba ako doon o hindi? Madama na yung labanan. Ang alam ko, nagtakbo na sila. Wala akong babalikan doon. Kaya nasa isip ko noon, papaalam ako sa mga sibilyan na ihatid nila ako sa Solano, Vizcaya. Di ang nangyari, hindi ko rin alam na, hindi ko rin expect na meron sundalo nga bubungad sa harapan ko kasi di naman ako tumakbo, di naman ako nagtago, naglaad lang ako habang madama yung kasalukuyan yung putukan, 50 meters away, dahil nasa kabilang bundok naman ako. Ngayon yung malapit na ako sa eskwelahan, biglang may bumungad sa akin ng scout ranger. Yan, tapos sabi niya sa akin, puntahan mo. Yung sinabi ko sa kanya, sir, dyan lang sa paaralan, sir. Tapos, sige, punta ka dito. Kasi unang-unang di naman niya ako tansyado na NPA dahil naka-civilian ako, nakabotas. Tapos yung unang hakbang ko, sinabi ko sa kanya na, kuya, wag mo kong papatayin. NPA ako, gusto ko lang maitay nanay ko, gusto ko lang makapag-sorry sa desisyon ko sa buhay. Ano yun? Hindi ko ma-explain yung experience ko, pero sobrang natakot ako kasi timbang sa akin yung sinasabi ng NPA na papatayin ako torturein ako. Tapos, nagkain na sila, syempre nagduda pa rin ako, baka palabas lang to. Ayan, parang nagkukunwari lang ng mga sundalo. Tapos sabi sa akin ng PL nun, ng platoon leader, kumain ka. Walang laso niyan, ako unang kakain. O ikaw na. Tapos sabi ko noon, sige sir, hindi ko siya marunong kasi sobrang takot ko. Pero nakaramdam din ako ng pagiging kampante, pagiging okay, ganyan. Kasi nga parang ang layo naman ng sinasabi ng NPA, napapatay na ako. Paglipas ng 30 minutes, pumunta kami dun sa paaralan. Sabi nila sa amin, ihatid ka na namin sa pamilya mo, pero dadaan ka muna ng division. Ang in-expect ko noon, sasakay kami ng sasakyan. Yung pala, magcha-chopper. Di napaisip ako, baka pagsakay ako ng chopper, ilaglag ako in somewhere. Ganyan. Siyempre natakot ako, sabi ko, wag niyo akong isakay ng chopper, gusto kong maglakad, gusto kong sumakay ng sasakyan. Hindi, magtiwala ka, secure ka dyan. Di yun na, sinakay na ako ng chopper noon, sobrang takot ko, nanginginig ako nun sa loob. Sa pagtapos ng 20 minutes na biyahe, nakita na ako ng mga bahay-bahay. Tapos kalsada, bus, mula sa taas, nagkaroon na ako ng parang nabuhayan na ako, hindi na ako natakot. Kasi hanggang sa dinala na ako sa division. Yan. Tapos pagbaba namin ng chopper, sinakay kami sa sasakyan, diretso kami ng bahay. Doon na ako pinroseso bago ko makita yung nanay ko. Mahabang proseso siya, hindi naman nakakatakot, nakakatuwa kasi andun yung LGU, andun lahat. Nakala ko noon, nung umpisa noon, mamamatay na ako. Madami. Yung unang-una sa lahat, yung curiosity ng isang kabataan na wag masyadong maging mapusok, aggressive. Yung isang natutunan dyan na kung may bagay tayong gustong makita, to see is to believe. Mas maganda na makainig muna tayo. Alamin natin yung experience talaga. Wag muna tayo dun sa ano yung actual. Yan, ano yung epekto muna ng ginawa niya. Kasi ang kasuffer talaga dyan yung experience mo yung security, grabe yung frustration, yung magiging effect niyan. Kaya yung isa kong malaking natutunan dyan, na huwag magpakatali o pakano sa curiosity, aggressive, mapusok, magtanong. Tapos dun sa mga nakikilala yung mga tao sa paligid nyo, hindi ko naman sinasabing huwag maging mapagkaibigan. Isang sa akin lang, kilalanin mabuti. Ano ba yung paano mo siya nakikilala, ano yung background ng kaibigan mo. Alamin mo rin siya, hindi lang ikaw yung inaalam niya. Kasi mas maganda ng meron tayong advantage na pagkaalam dun sa
sino yung nakakasalamuha natin. Kasi sa totoo lang, sa pagre-recruit, hindi naman yung sinasabi na ako anak bayan, ako re-recruiting kita. Ako kabataan party list, ako re-recruiting kita. Ako League of the Philippine Student, i-recruiting kita. Hindi yan ganun. Barkada yan, sisimula palagi sa pagiging pagkaibigan. Isang paraan kasi yun na pinakamabilis na paraan para makapasok ka dun sa circle ng barkada, sa circle ng i-recruit mo. Hobbies, ayun yung second niyan. Ano ba yung weakness ng nire-recruit mo? Saan ba siya mahilig? Counter-Strike, Dota, nandiyan mo siya sabayan. Pag nagka-vibes na kayo, diyan mo sabihin yung gusto mong sabihin na hindi direct. Ano muna yung pagtingin niya. Yun naman yung isang bagay dyan. At syempre, unahin palagi yung family. Pamilya. Ano naman yung problema sa pamilya? Kung hindi kayang sabihin sa magulang, sa kapatid. Kaya maging mapanuri.